Isang pagtitipon ang inihanda ni Don Santiago sa kanyang bahay na nasa tabi ng ilog ng Binundok at sa daang Anduwage. Siya ay kilala sa bansag na Kapitan Tiago at higit na kilala siyang maginoo at bukas ang palad sa pagtulong sa kapwa. Halos puno ng tao ang kabahayan, magkakasama sa isang pulutong sina Padre Sibila, Padre Damaso, isang nakapaisano at isang kawal. Kaalis ko pa lamang sa bayang San Diego. Pagkatapos ng 20 taong panunungkulan, may 6,000 mamamayan doon at ang lihim ng bawat isa ay batid ko. At nang ako'y umalis, sino ang naghatid sa akin? Ilang matatandang babae at ilang ding hermano tersero. Gayong 20 taong nanirahan ako roon. Wala pong kinalaman yan sa desestangko ng tabako. Nabigla si Padre Damaso at halos mabitawan ang hawak na kopita. Ano? Hindi kayo nakaiintindi? Hindi ba ninyo nalalamang mali ang pagbabagong ginagawa ng mga ministro? Naniniwala ba kayo? Gaya ng paniwala ko sa Ebanghelyo, ang mga Indio ay mapagpabaya. Ipagpatawad ninyo ang di ko pagsang-ayon. Ang inyong sinasabi pumukaw sa aking damdamin. Likas po ba sa mga taong iyan ang pagkapabaya o iyo'y pagtatakip lamang sa pamamahala ng mga sumako na aking narinig sa isang manlalakbay? Si Ginoong Laruhang magpapatunay sa inyong ang mga Indio ay mangmang at mapagwalang bahala. Iyan ang totoo. Wala nang hihigit pa sa mga Indio sa kamangmangan at pagkawalang utang na loob. Napagawi ang usapan ng pulutong sa paglilipat kay Padre Damaso sa ibang bayan pagkatapos makapagsilbi sa San Diego. Padre Damaso, kayo'y 20 taon sa bayan ng San Diego. Hindi ba kayo nasiyahan doon? Hindi! Kung walang kalayaan ng magkura ay mapapahamak ang bayan. Ano ibig ninyong sabihin? Iyan ang sanhi ng mga kapahamakan. Ang mga erehen kaaway ng Diyos ay pinanigan ng pamahalaan. Ang tenyente muling nagtanong. Hinarap siya ni Padre Damaso at mariing nagsalita.